nalutas na ba yung korupsyon? Hindi pa rin. Hindi pala eh. Bakit yun ang sinisigaw nyo laban sa korupsyon? O yung may na sumisigaw ng BBM resign. Ano po mangyari pag nag-resign si BBM? Magiging presidente si BP Sara. Sa tingin nyo, makakalutas ng solusyon ng korupsyon yun? Tatay Badong, tumira na naman si Nyakol na Flavio. Mas lalo naman ayaw namin sa inyo. Sino ba kayo? Sa 44 nga parang wala lang sa uncle mo, Abnoy. Kala mo importante siya eh, no? Ayaw niya daw kay BP Sara. Pero yun yung nagrarally kayo dahil ayaw nyo kay BP Sara. Kahit ba ayaw nyo, kung gusto siya ng tao, hindi pa rin kayo mananalo. Pabor kay Barsaga, sila ay hindi kong misyon. Boss, nasa na yung mga PSG mo? Wala na. Pinauwi ko na. Ang kwela nung mas masama, ang meow o magnanakaw. Correct. 'Di ba? Anong mas masama, yung magnakaw o magmeow-meow? Mas tataas pa ang korupsyon pag mawala si BP Sara. 'Di ba? Mabuti pa nga Gen Z na congressman, matatalino. Hindi, matatalino rin po yung matatandang congressman. Kaya lang sa iba na po yung talino ni Kiko D. Feeling matalino. 80-80 naman. Mga mapagkunwari lang sila na anti-corruption. Correct ka dyan, Shuni. Hoy, Kiko D. Mas lalong ayaw namin sa inyong Aquino, dilawang etchas. Maria Luisa. Sotaso. Alam nyo, bumili ako ng peche. Luto. Tinatamad naman ako magluto. Comment pa po. Mag-likes po tayo. Ilan na ba likers natin? Crazy. Mga dwarf pampaswerte daw. Boss Badong, pag si Sara ba naging presidente, madadamay ba ang apo ni Cory? Baka mawala sila sa politika matapos lahat karir nila. Alam niyo po, wala naman pong, hindi po mapaghiganti yung mga Duterte. Kaya lang, kusang mabubura sila kasi sa husay po ng panunungkulan ng mga Duterte. Di ba si Tatay Digong, hindi naman siya yung kalaban niya si Lenny. Actually, narinig ko yan sa press con, may mga umiepal na pwede raw bang sampahan ng impeachment si Lenny Robredo. Sabi ni Tatay Digong, no, 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 no. Bakit nyo, yan, binoto ng tao yan? Ayaw niya nun. Wala, hindi po siya ng gipit. Kaya po sila na hindi na tinatangkilik. Kaya sila zero. Dahil ang ganda ng pinakita ni Tatay Digong. Hindi niya po kinakailangan siraan yung mga kalaban niya. Kaya niyang isiro yung mga kalaban niya sa husay ng kanyang pamumuno. Hindi po dahil sa husay ng paninira. Nag-likes na ako, Badong. Thank you naman, Leia. Gogo. 755. Hindi talaga BBM admin. Meron ghost, meron pa duwende. Once matikman ulit ng Pilipinong presidency ng isang Duterte hanggang sa apo sa tuhod, iboboto yan ng tao at sunod-sunod yan, boss. Alam nyo po, ito sa totoo lang, nadala tayo ngayon. No? Ang ganda, naranasan natin. Isang Duterte lang naranasan natin tapos biglang nag-Marcos. Ang laki ng diferensya, nakita po ng tao yan eh. Sabi ng mga tao, balik na lang tayo sa Duterte. Kaya kita nyo po, mahirap pong tibagin yan. Halos lahat na sa Visayas at Mindanao, Duterte. Yun ang mga ngiwi pag hindi ka kagaya ni Sir Danya at joke no, wag ka na lang sasama. Ngiwi to the max, sorry. Nadali ako. Hindi ko napigilang tawagin ngiwi si Sir Danya. Napagmitingan na ng mga boss namin yun eh. Nabawal ng magtawag ng mga ganun. Tatay Badong, tanong, sino ang pinakamagaling na Aquino?
Si Ninoy. Ang galing eh. Pero mo naging bayani kahit walang ginagawa. Uy, boss, magkapatid ba si Kong Tabingi at President Ngue? Ang layo naman. Ang layo naman. Maganda naman lahi ni BBM kahit na ganun. Gusto niya yung addict na walang nagawa. At saka Aquino, dapat galit kayo sa mga Marcos, di ba? Ewan ko ba rito sa mga to? Ano nagawa sa inyo? Siguro si Ninoy ngayon, tumatumbling na sa libingan niya eh. Grabe na ginawa ng mga Marcos sa kay Ninoy, tas ganyan pa kayo. Gusto niya yung addict na walang nagawa. Pinakamagaling na akyo. Tatay Badong, mahirap tanungin si Kapersi. Baka hindi makasagot ng diretso. Sabi ko nga, saliwa na nga utak, saliwa na nga ang ulo, saliwa pa pati utak eh. Napanood ko dilima na bulunan sa pagsalita ng mga magnanakaw, ikulong lahat. Sana dumami pa mga congressman tulad ni Kong Barsaga, Kong Marcoleta at Kong Libiste. Dadami po yan, huwag kayong mag-alala. Si Tabingi. Yan. Kasi maganda yung maganda yung ni Marcoleta, 'di ba? Tapat na congressman, tapos naging senador, 'di ba? Sana dumami pa congressman tulad nila Kong Barsaga. Si Marcoletang anak, mukhang hindi na siya bata, baka pwede na mag-senador 'yan. Para dalawang Marcoleta na nasa Senado. Si Kiko tsaka si Libiste hindi pa pwedeng senador eh. Bata pa eh. Tatay Badong, pinakamagaling na Aquino, hindi pinakamagaling. Pinakamaligalig. Ayan, si Kiko D. Ang likot niyan eh. Pag nagsalita sa mikropono po, parang kiti-kiti. Pagsamahin si Nabangag, si Serdanya at Mima Alice. Yun naman. Kung si Serdanya, Ngiwi, si Jokno, Bugs Bunny, si Redon, Mr. Bean, taba version. Mr. Bean na Indiano, no? Si Redon, Mr. Bean na Indiano. Bakit tahimik ngayon si Atras Abante? Hindi naman nanalo. Hindi naman nanalo, naging congressman. Pag epal pa ba siya? Dapat na lang talagang manahimik siya. Nakakahiya ka naman, hindi ka naman nanalo eh. Umiepal ka pa. Ang tunay na pangalan ni Tatay Badong. Tatang Badong, nabalitaan mo ba it's too big? Hindi pa. Naririnig-rinig ko lang. Hindi ko pa naririnig yung mismong it's too big. Ate, pinapasabik mo lang si Tatay Badong. Oo nga eh, hanggang dyan lang yan. Redon is koke yun. Correct. Hanggang pandilig lang daw. Kaibuturan ng iyong Tatay Badong, palapit mo nga ulo ni Ate Astrid. Ako na lang, lapit ko na lang ulo sa kanya. Ako na maglapit ng ulo. Bakit siya maglapit ng ulo? Oy, nagsalita yun si Abante sa interview. Naawa siya kay PRRD. Di ba? Malapit na siya maawa kasi 2028 na. Habang papalapit po ang 2028, marami po ang maaawa kay PRRD. Habang papalapit po ang 2028, marami po ang biglang, alam nyo na, biglang magiging tagahanga ni Inday Sara. Una, maawa kay PRRD. Tapos magaling naman yung mga ginagawa ni BP Sara. Next year yan, lalakihan na nila budget ng OBP. May video daw yung It's Too Big ayon kay Doc Badoy. Oo nga eh, panay tayo ayon, di ko pa naririnig eh. Naliligtasan ako dyan.
Boss, si Kong Libiste nag-donate ng 6 billion pesos sa nasalanta. Si BBM worth 6 million lang per bayan. Pinahiya na naman si BBM. Libiste? 6 billion? Alam mo, yaman ng bata na yan. Mayaman yan eh. Kasi nagbenta yan ng ano, yung, ewan ko kung ano yung binenta niya. Parang gumawa siya ng ano, solar ba yun? Solar plant. Tapos binenta na, bilyonaryo yan eh. Siya yata ang pinakamalaki ngayon na stockholder ng ABS-CBN. Yan si Libiste. Kaya hindi niya na kinakailangan magnakaw eh. Si boss, nag-iisa lang yan sa puso ko. Ay. Kahit marami kami. Okay lang na marami kami. Basta yung mga kaparasitong laman. Oy, nagbibiruan lang tayo ah. Taga Hong Kong yan eh, si Astrid. Malabo naman na ano. Libiste Solar, no? Tapos binenta niya bilyon. Oh, mayaman po yan eh. Mabuti pa si Libiste, namimigay ng 25 billion pag Noche Buena sa mga mamayan kaysa kay Bangag. Boss, nainip na ata yung impyerno, dumalaw na sa Senate building para ata sunduin. Hindi, no? Laging nasusunog, no? DPWH nasunog. Ngayon, Senate na nasunog. Tumiba si Kong Libiste sa solar business niya. Super blessed ang batang yan. Galing, no? 55 billion net worth ni Kong Libiste. Boss, kaya nung sinuhulan ng 300K, parang insulto sa kanya. We, the Filipino people, support you, Congressman Barsaga Libiste Marcoleta. Ayan. Maraming salamat sa mga batang congressman na to. At nagkakaroon tayo ng pag-asa, di ba? Alam niyo yun, yung okay itong mga bata na to. Lapit nyo nga ulo ko kay Astrid. Pakitang tao lang kay Abante kasi naranasan niya matalo. Pag Duterte ang kinalaban niya. Correct. Natsempuhan lang nila, nahanapan lang nila ng talo ka naman talaga eh. Nahalapan mo lang ng technicalities. Yung kalaban mo, kaya ka nakaupo ngayon. Kaya